So ayan o, magandang araw sa inyo lahat mga paps. So welcome back sa ating channel, no? And meron po tayong kunting update sa ating ginagawa ngayon. Bali ito isang, gamay dila. Bali ito isang TCL 43 inches. Hindi pa to smart TV, no? Ayan. So wala pa siyang wifi modules, hindi pa siya smart TV. Ayan o. So bali may nakikita na tayo dito na meron tayong back converter, step up back converter na ginamit, no? Kasi yung problema ng unit natin na to is vertical bar line siya. Nagkakaroon siya ng bar lines. Tapos kabilaan na po yung tama ng ating panel. So kung ihang mo dito sa may kabilang side, andun pa rin yung problema. Tapos ibalik mo naman to, tapos yung kabila naman is na side yung ihang natin, is nandun pa rin yung vertical bar line. So ibig sabihin yan, both side ng panel meron ng problema. So yung ginawa natin is ginawa natin ng paraan na wala po tayong blocking, kundi meron lang tayong kunting binago, no? Ayan. So makikita nyo naman, buo na po yung unit natin na yun. Kita nyo na wala po siyang bar lines. Ayan. So buo po yung unit natin. And bunutin ko muna, tapos saksak natin para makita natin yung logo niya. Ayan. O, kita nyo yung logo ng TCL. Buo po siya. Wala po siyang vertical bar lines. Ayan o. O diba? Okay na, ox na ox yung kanyang display. Walang problema, walang flicker. So ganito kasi yan yung ginawa natin. Bunutin ko muna. Ayan. So yung ginawa ko, ito siya. Ikaw tayo ng kunting pantutok dito. Wait. Nasagi natin yung source natin. So makikita natin dito, pansinin nyo to. Ayan o. Ito nga, saksak lang muna natin para makita natin kung anong supply yung ginamit natin. So, tingnan natin. Ayun, bumukas, lagpas yung logo ng TCL. So, ito siya. Bale, pansin nyo dito, meron na rin tayong mga pinagagawa dyan. Inaisa-isa po natin yung paghang yan, kung saan talaga titino yung panel natin. And binalik ko na lang. Tapos dito sa may kabilang side, ayan, natabunan na ng paa. Ayan o. Inaisa ng pagtanggal natin dyan, kasi nag-isolate tayo, pero wala pa rin epekto sa panel natin. Ayan. So ngayon, ito yung paraan na ginawa natin. Bali yung swapping voltage natin yung minodify natin, no? Kasi yung pag-modify natin una nito is yung pabitang side or papuntang kanan na swapping voltage natin yung LC1, LC2. Ito siya. Ito yung unang tinanggal natin, tapos testing, so walang nangyari. So lumipat tayo, binalik natin yung swapping voltage dito, yung LC1, LC2, yan, no? Yan. Yung dalawang yan. May apat na resistor, LC1, LC2 yan. So binalik ko siya, tapos dito sa may kabilang side naman, tabunan nga ng stand. Ito ng plastic para sa stand, no? Tinanggal natin dito, ganun pa rin, wala pa rin epekto din sa ating panel, no? So ginawa ko, binalik ko na lang siya. So ito na lang yung nagawa nating remedyo sa may unit natin, no? Pansin nyo ba yan? Ayan. So, yung swapping voltage natin yung LC1, LC2, yun yung minodify natin kung saan siya titino, sa anong voltahe siya titino. So, lahat po ng supply o voltahe dito, yung EBDD, BGH, BGL natin, 12 volts, BIN, try na natin na minodify or dinirect natin dito sa kanyang LC1, LC2 na papuntang panel. So, yung pag-modify nito is kailangan mo siyang i-cut. Wait lang at no. Patayin muna natin, baka may masagi tayo at may disgrasya pa, no? Zoom in natin ng konti, yan. No? Kita nyo ba yan? Itong dalawang pins na to, kita nyo may cutting, di ba? Yung may cutting na yan. So yung dalawang pins na to, yan yung swapping voltage natin. Dadaan siya ng resistor, tapos dadaan ng dalawang resistor pala. Ayan, no? Mula dito, papasok siya dito, di ba? Papasok siya dito. Then papasok siya sa may kabilang side ng resistor natin. Ito na pa yung magdi-distribute ng swapping voltage papuntang kanan at saka kaliwang side. Ito, sa may kaliwang side natin dito sa banda. So, yung ginawa natin is kinat natin yung source kasi kung magmo-modify tayo na hindi natin puputulin yung source galing sa may level shifter natin, masisira po lalo yung panel natin. It's either panel o yung ating T-con board. So, kailangan talagang putulin yung source mismo na galing sa may level shifter natin bago natin i-modify yung swapping voltage na papasok sa may panel. So, sana ay nag-gets, no?
or nakuha. So ito na po yung linya natin, no? Yung dalawang yan, ito. Pinagdugtong na natin yan kasi yung LC1, connecta natin sa may BGS supply at saka yung LC2 sa may BGL. Kahit pagbabalik-tarin mo yan, walang epekto, ganun pa rin, meron pa rin siyang vertical bar lines na sa screen natin, no? So yung ginawa ko is pinagsama ko na yung LC1, LC2, ayan, no? Connected na yan. Gumamit tayo ng magnetic wire at sinuplayan natin ng ating back converter. Ito siya, ayan, yung out. Yung input ng ating back converter is ano siya, 12 volts, then ground. Ito yung 12 volts positive. Tapos ito naman yung negative natin. 12 volts po yan. Ito ay isang step up back converter, no? So, ang supply ng input niya, pwede pa natin patasin. Ma-adjust siya through kanyang ito, trimmer. So, check na, ano, saksak natin ulit para makita natin yung voltahe. Wait. Ayan. So, tayo natin na labas yung logo. Ayan. So, dito, test natin kung ilang supply yung gusto ng ating panel para mag-normal siya. So, yung supply ng ating panel is ito siya. Wait. Ayan. Nakatutok tayo, di ba? 22.23 volts. Ayan, yun yung supply na titino yung panel natin. Kasi kung bababa at saka tataas dyan, sa may 22, maging 20 or 24, makakaroon ng problema, makakaroon ng fine lines yung picture natin. So, ito lang talaga yung supply na nagkaigi yung panel natin. Ayan, no? So, yung out. Ayan. Ayun. Tapos, ito yung source natin na sa may positive side or input. 12 volts siya. Ayan, no? So, ito ngayon, ito na po yung nakuha nating resulta. Oh. Nag-normal na po yung panel natin dahil sa ganong procedure. So, tatanggalin ko muna to. Tatanggalin natin tong jumper natin dyan. Or ito na siguro yung supply. At saka, bunutin lang muna natin. Para makita natin yung problema. Ayan. So, tatanggalin natin yan. Saglit lang. Ito, continue po tayo, no? So, mula dito, sa may swapping voltage, tinanggal muna natin yung supply. Para makita natin yung problema niya, yung totoong problema niya. Ito na po yung supply. Nakahang na siya sa testing natin. Para makita nyo. Ayan. Dito tayo sa may mirror natin para makapag-focus tayo sa goal. Ayun, oh. Ayun nga, may konting flicker pala yung kanyang problema. Ayun, oh. Ayun, may konting flicker siya. Kahit na, ano, nakakonekta pa yung LC1, LC2 dun sa may source, ganun pa rin yung kanyang problema o resulta. Ayan, oh. Pero mas malala pa to kasi wala na po pumapasok na supply. Wala na po yung swapping voltage na pumapasok sa may panel natin. Ayun. So, ito, kahit magkabilaan mo siya, kahit na magkabilaan mo siya natanggalin yung ribbon niya. Ito yung kanyang LVDS. Papuntang kanan siya ka left. Kahit na tatanggalin mo siya left and right, or left muna. So, testing natin, ganun pa rin yung problema. So, wala pa rin resulta. Ito, ganun yung problema. Hindi na, naputo na kasi natin yung source yung sa may LC1, LC2 natin galing sa may level shifter. So medyo maliit po yung linya na yan. Basta yung tama nito is kabilaan na. Kahit tanggalin mo yung kabilang side, wala po tayong makukuhang buong side ng unit na to. Both side, left and right, meron na pong problema. So ito lang po yung nakuha nating paraan na para ma-remedyohan pa yung unit natin at saka magamit pa ng customer. So mas maganda talaga dito, napalitan na talaga yung buong panel, pero dito sa amin is bibihira lang yung mga customer na pumapayag na papalitan ng buong panel kasi medyo mahal rin. Parang malapit na dun sa bibili ka ng bago, no? So ginawa na lang natin ng paraan siya. So babalik ko lang muna yung pinag-supply natin dito sa may back converter natin at magpa-final testing na tayo, no? Saglit lang. Nahihina na po natin yung supply. Ayan, ibalik na rin natin na magsusupply sa may swapping voltage natin LC1, LC2 papuntang panel left and right. So mapa-final testing na tayo. Ayan. Dito tayo. Ayan, labas yung logo ng TCL. So wala na po siyang flicker, no? Wala na po siyang flicker, normal na siya. So medyo mahirap din itong ganitong problema lalo na kapag ganitong panel na. So wala na po tayong garansya kung tagal pa yung panel natin kasi nagmo-modify na tayo
parang tinatawag natin na yung last option na. Last option na sa pag-repair, no? So sunod na sira nito, iwan ko lang kung ma-repair pa ba natin, no? Ayan, no? So okay na po, goods na po yung unit natin. Ayan. So, yun. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? So, maraming salamat sa mga yung nanood. Kahit pa paano, sana yung nakuha kayong ideas ting ginawa ngayon. May God be with us always. And this is Service Ryan Cruz. See you in our next video. Bye-bye.